pagkakataon talagang hindi natin alam kung paano iintindihin ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ina na may sariling pananaw at paraan sa bawat bagay. Ikaw kabarangay, anong hindi mo makakalimutang karanasan sa iyong ina? Dear Papa Dudut, Hi Papa Dudut, ako po si Emily at sisimulan ko po ang kwento ko syempre sa aking ina. Marami po talaga siyang pangarap sa buhay dahil nga salat kami. Gusto niya talagang magkaroon ng maginhawang buhay. Laking tondo po sina nanay at tatay at mahirap lamang po kami. Pero itong si nanay ay gusto talagang makaalis kami doon. Lalo na't nakapagtrabaho si tatay sa Qatar. Mahusay po siya sa ginagawang pagwe-welding kaya nagamit niya ang skill na yan para makapunta sa abroad. Kaya ang nanay naman ay gustong mag-ipon para makabili ng lupa at bahay sa isang subdivision. Para sa kanya, iba po talaga ang buhay na may dignidad at nakatira sa isang subdivision. Sa awa ng Diyos, matapos ang 10 taon ay may house and lot na kami sa isang subdivision. Kaya sobrang excited na talaga si nanay na makalipat kami at layasan ang mga kapitbahay naming mapanlait na sa tingin nila ay hindi kaya ng nanay ko na makaahon kami sa hirap. Sa totoo lang, Papa Dudut, proud po ako sa nanay ko kasi masino po talaga siya at hindi siya gumagastos sa walang katuturang bagay. Parati rin niyang pangaral na dapat daw ay maging tulad ng langgam na nag-iimpok para pagdating ng tag-ulan ay may maaasahan kami. Kaya itong bago naming lilipatan ay simbolo ng pagsusumikap ni tatay at nanay. Kaya proud ako sa parents ko, Papa Dudut, at in fairness, ako lang ang naging anak nila. Hindi sila gumaya sa nakakarami na anak ng anak. Wala namang maipakain at maipantustos para maayos ang buhay ng mga anak nila. Kaya nakakaramdam ako ng security sa buhay ko dahil makakapag-aral ako sa college habang nakatira sa isang maayos na bahay at community. For the first time, naging Miss Congeniality si nanay. Namimigay pa ng food sa aming kapitbahay. Para sa kanya ay kailangan naming makisama at magkaroon ng kaibigan sa subdivision. Kaya sinamahan ko si mama sa kapitbahay namin, bit-bit ang nilutong pagkain na ibibigay namin. Kakatukin ko na tong gate, ha? Nay, may doorbell oh. Yun na yung pindutin mo. Ay naku, ang sosyal pala. Magkano kaya to? Nak, magpalagay din tayo nito, ha? Mukhang di naman natin kailangan, Nay. Ano ka ba? Dapat pumantay naman tayo sa kanila. Di bale, may naitabi pa ako para sa doorbell. Bongga ka talaga, Nay. Kaya itodo na natin ang bago nating bahay. Sa bagay. Support ako dyan, Nay. O sige na, pindutin mo na yung doorbell, anak. Ay, sige po. Ay, Ang bongga naman talaga. Hindi mo na kailangan sumigaw pa. Walang ganito sa atin dati. hindi naman kailangan dun. Totoo naman. Ay, ang ganda talaga dito. Hindi ako nagkamaling dito tayo kumuha para pagtayuan natin ang bahay. Tingnan mo naman ang tatay mo. Nakakapagpahinga siya ng bongga. Hindi nagiinit ang ulo kasi maganda ang environment. Walang mga kapitbahay na lumalapit na kesyo galing abroad, nagpapaambon ng alak at kung ano-ano pa. Share your blessing, di ba? Naku, ibang klase naman yun. Kung hindi mo bibigyan, magagalit pa. Ay, naku. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Focus tayo dito sa bago nating neighborhood. Sige po. Sino po sila? Kami yung bagong lipat. Ay, may dala kaming food para sa inyo. Salamat po. Tuloy po kayo. Salamat naman. Sige po, isasarado ko lang po tong gate. Pasok po.
Ito pala yung anak ko, si Emily. Ako naman si Dorothy, iho. Ay, ang ganda naman ng garden niyo. Mahilig po kasi si Mama sa mga halaman. Tuloy po kayo. Ma'am, may bisita po tayo. Bagong lipat po sa tapat. Talaga? Hello, neighbor. Ano yan? Nagluto po ako. Ipapatikim ko po sa inyo yung recipe ko. Adobo po. Masarap po yan. Mukhang masarap nga, ano? Salamat naman ha. Nag-abala pa kayo. Ay naku, hindi yan abala. Gusto ko rin namang makilala ang magiging kapitbahay namin. Ito pala yung anak ko, si Emily. Tapos ako naman si Dorothy. Nice to meet you. Ako naman si Nemya. Ito rin yung bunso ko, si Remjun. Talaga? Ilan palang anak ninyo? Ang asawa nyo? 3 lang ang anak ko. May kanya-kanyang pamilya na yung 2. Si Remjun na lang yung college kong natira dito. Yung asawa ko, nasa US, nurse. Sabi ko sa'yo anak eh. Excuse me, anong binulong nyo? Kaya pala magandang bahay ninyo. Magandang trabaho ng mister nyo. Nagtutulungan naman kami. Teacher naman ako sa isang private school at president ng Homeowners Association dito sa subdivision natin. Kahit may edad na, kailangan pa rin magsumikap at maglingkod. Kayo ho pala, anong trabaho nyo? Wow! Bongga pala kayo, no? Ako? Housekeeper. Asawa ko naman, nasa Qatar, nagtatrabaho. Babalik na rin siya sa susunod na linggo. That's good. Tsaka, salamat pala dito sa adobo, ha? Mukhang masarap po itong adobo ninyo. Katulong ko si Emily sa pagluto niyan. Talaga? Marunong kang magluto, Emily? Oo. Tinuruan ako ni nanay. Cool. Buti mabait sila, Nay. Bait-baitan lang yun. Kita naman na pakitang tao lang din yung matandang yun. Kayo naman Miss Congeniality. Ganun talaga dapat, nakikisama. Alam mo, may gusto akong gawin anak. Magiging sikat at titingalain ako sa subdivision natin. Ano naman, Nay? Ako na ang susunod na magiging presidente ng Homeowners Association. Ay, wow. Iba ka talaga, Nay. Paano naman si Aling Nemya? Di wala, papalitan ko siya. Papadudot, iba po ang aurahan ni nanay noong araw na yon. Kita kong determinado siya sa sinabing tatakbo siya sa susunod na election para maging presidente ng Homeowners Association. Sa isip ko ay kung ito naman ang gusto ni nanay at malilibang siya dito ay support ako, papadudot. Habang kinakwento ni nanay ang mga plano niya, ang utak ko naman ay tumatakbo kung saan-saan. At sa totoo lang ay hindi ko nakakalimutan ang ngiti ni Remjon. Crush ko na agad siya. Sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa gwapo niya kaya at napagalamang ko pa na same kami ng university ng papasukan. Nung umpisa na ng pasukan, si Remjon ang naging kasama ko. Parang may personal tour guide ako at wini-wish ko na sana'y ligawan niya ako. At kami ng dalawa kasi naman ay super crush ko siya, papadudot. Habang nagpapantasya ako sa kanya, ang nanay ko naman ay sobrang busy sa pag-PR niya sa mga kapitbahay. At hindi ako nagkamali, papadudot. Malaking sabo nga ang eleksyon. Kasi ang nanay ko at ang nanay ni Remjon ang nagkatunggali. Parang election lang sa barangay, may kampanya, si nanay. Lahat na ata ng bahay sa subdivision ay nabigyan niya ng kanyang adobo. At chinichismis ni nanay na mas magiging maganda ang ganap sa subdivision kung siya ang mananalo kasi matututukan niya talaga ito. Hindi tulad ni Aling Nemya na may trabaho bilang isang teacher at medyo boring daw at maldita ang aurahan nito. Nay, naman na yan. Hindi ko matanggap. Hindi. Yun ho ang lumabas eh. Ang sabihin mo, dinaya ako ng Nemya na yan. Nay naman, hindi naman ho siguro. Anong hindi? Kita mo naman na lahat ng kapitbahay natin nabigyan ko na ng adobo. Ilang beses pa. Nginingitian pa ako.
Sabi pa nila na ako raw ang iboboto nila kasi mabait ako, kasi bago ako. Paano natalo ako? Dinaya talaga ako ng babaeng yon. Bawi na lang ho kayo sa susunod na eleksyon, Nay. Bago lang din naman tayo dito kaya ganun. Hindi. Dapat ako na ang presidente. Malaki na yung nagastos ko, anak, ha? Nakumbinsi ko naman sila. Tuwing nakakausap ko, ramdam ko na ako na yung mananalo. Pero yung lumabas kanina, sobrang hindi yun makatotohanan. Ginaya ako ni Nemya. Mandarayang Nemya na yon. Naku, Nay. Mali ang magparatang, Baka may makarinig pa sa inyo. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung marinig pa niya. Totoo naman Totoong dinaya niya ako. Nay, tahan na ho. Nakakainis yung babaeng yan. Ang dumi-dumi niya maglaro. Nay, hayaan nyo na. Baka sa susunod na eleksyon, kayo naman ho yung manalo. Siguro ngayon, gusto pa rin ng mga taga rito yung nakasanayan na nila. Mabait naman yung si Aling Nemi Anong mabait? Mabait ba yung may ginawa para lang siyang ideklarang panalo? Wow, ha? Hoy, Emily, ako ang nanay mo, di ba? Kaya dapat sa akin ka kumampi. Ako ang kakampi mo. Nay, kakampi niyo ako. Nagsabi lang naman ako na... Tumigil ka na. Hindi ka nakakatuwa. Ay, gusto ko lang naman ako malma Paano ako kakalma? Dinaya nga ako. Kaya ako natalo dahil may ginawang hindi maganda yung babaeng yon. Kaya kung ako sa'yo, huwag na huwag kang lalapit dun sa anak niya, ha? Layuan mo yung Remjo na yon. Ay, hala. Bakit napunta dun ang usapan? Kasi parehong-pareho sila. Kung anong puno, siyang bunga. Ay, wow. Ibang klase naman yan, Nay. Huwag na huwag mo akong masuway, Emily. Malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo ba? Hoy, narinig mo ba ako? Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Opo. Gets ko, Nay. Nay, di ba kailangan nating mag-grocery? Lumakad na kaya tayo kaysa iyak ka ng iyak dyan. Nakakaiyak kayang matalo. O, di ba? Kita nyo, inamin nyo rin na natalo kayo. Ay, okay lang yan, Nay. Nanalo ka rin sa susunod. Hindi okay. Hindi ako natalo. Dinaya niya ako. At yun na nga, Papa Dudut, pinipigilan ko man si nanay ay hindi ko siya kayang kontrolin. Paniwalang paniwala talaga siya na dinadaya siya ni Aling Nemya at tinanggalan siya ng pagkakataon para manungkulan bilang presidente ng subdivision. Para sa kanya, ito raw ang pagkakataon niya para mas respetuhin siya ng mga tao, lalo na ng mga kapitbahay namin. Walang araw at gabi na hindi siya naiinis dahil sa pagkatalo. At ang nakakainis nga ay pinagbawalan niya akong lumapit sa crush kong si Remjon. Naiinis ako, oo, pero pinipilit ko pa rin sundin si nanay. Minsan lang siya ganito, kaya pinagbigyan ko na. At kapag may pagkakataon naman ay pinapaliwanag ko naman sa kanya na dapat ay mag-move on na at mas maging mabuti na lamang sa mga kapitbahay at kapag may extra, magluto at mamahagi ng blessings. Kaso'y dinibdib niya talaga ang mga nangyari. Umabot na sa point na parang pa-fake news na ang banat ni nanay at chinichismis niya si Aling Nemya sa mga kapitbahay. Sinasaway ko pero hindi nagpapaawat. Sa tuwing nasa school ako ay doon lamang ako lumalapit kay Remjon, ang lalaking gusto kong manligaw sa akin. Magiging kami pa kaya sa mga pinaggagawa ni nanay? Yun ang parati kong tanong sa aking sarili ng mga araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang patuloy ang nanay ko sa mga paninira niya kay Aling Nemya, patuloy naman kami na naging malapit sa isa't isa ni Remjon. Pero tuwing nasa subdivision kami ay parang magkaaway din. Di kami nagpapansinan at ramdam ang tensyon. Araw-araw ko ring sinasabihan si nanay na tigilan na niya ang ginagawa niya, lalo lang lalaki ang gulok ako. Hindi ito makakatulong kung gusto niya na maging maganda ang tingin sa kanya ng mga tao pero hindi nakikinig si nanay. May sarili siyang desisyon na sa tingin ko ay hindi kayang pigilan. Nahihiyaman ako pero wala akong magawa talaga, Papa Dudut. Siguro ganito talaga kapag hindi naman nakapag-aral ang magulang.
Ako na nakapag-aral, ako dapat ang magturo. Pero sobrang hirap lalo na't parang isang punong baliko na ang pagtubo, matibay na ang sangang baliko at hindi na kaya pang ituwid. Kami naman ni Remjun, ramdam ko na gusto namin na matapos na ito. At ramdam kong gusto na rin niya ako more than friends. Solve na naman ang lunch ko. Salamat sa adobo ha. Ano ka ba? Alam kong sarap na sarap ka sa adobo namin eh. In fairness naman kasi, ang sarap-sarap ng recipe ninyo. Naaalala ko nga yung una kayong dumalaw sa amin eh. Yung mga araw na bati pa sina Mama at Tita Dorothy. Kaso, Yun na nga. Pagpasensyahan mo na lang ah. Hirap din kasing pagsabihan yung matatanda eh. Alam mo na. Ikaw ba? Pinagsasabihan mo ba yung mommy mo? yung nanay mo naman kasi. Nananahimik na nga si Mami pero sobrang below the belt na rin yung mga pinapakalat ng nanay mo, Emily. Nakakainis na rin kaya. Sa totoo lang, alam mo buti hindi ka ganun, no? Iba yung ugali mo. Nanay mo ba talaga yun? Teka nga muna. Mukhang iba na yung nararamdaman ko eh. Nanay ko pa rin siya, Remjun. Tsaka sabi ko nga sa'yo, pinagsasabihan ko naman, di ba? Pero may pinapakalat din naman si tita. Sabi niya na ganito ang ugali namin kasi galing kami sa hirap. Aba, minamaliit kami. No offense kasi naman, fake news peddler yung nanay mo. Kahit ano pinagkakalat para siraan ng mami ko. Una, yung sa election. Grabe, simpleng election sa homeowners. Naging ganito ang takbo dahil dun sa nanay mo. Baka nga totoong dinaya ang nanay ko. Hindi ako makapaniwala, pati ikaw? Sinabi niya kaya na galing kami sa hirap. Tsaka ramdam ko na sumasang-ayon ka sa nanay mo eh. Alangan namang sa akin. Siyempre, kampi ka sa nanay mo. Kasi Emily, sa pinapakita niya. Sa nangyayari ngayon, pinagchismisan ng pamilya natin dahil sa away nilang dalawa. Pagsabihan mo ang nanay mo na tumigil na sa pangmamata sa amin. Nagsumikap na nga ang mga magulang ko para maging maayos ang buhay namin eh. Tapos minamata pa nila kami na kesyo dati kaming mahirap, ganon. Look, sorry pero ganun ang nangyayari, Emily. Kaya pagsabihan mo rin yung nanay mo kasi ang nanay ko nananahimik naman. So ibig sabihin na dahil sa nanay ko, hindi na kayo naging tahimik? Wow ha! Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Alam mo, hindi na healthy tong ganito. Hindi talaga. Sinisiraan mo ng nanay ko eh. Ang point ko lang, sana tigilan na niya yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi lang niya sinisiraan yung nanay ko, pati kami. Kaming buong pamilya sinisiraan niya. May trabaho yung nanay ko, busy siya sa buhay niya, pero yung nanay mo busy sa paninira. Gawain ba yan ng... Nang ano? Nang galing sa mahirap? Emily, alam ko na gusto natin ang isa't isa, pero nasa alanganing sitwasyon tayo dahil dun sa nanay mo. Sus, ang arte mo. Ang sabihin mo, mata pobre kayo. Emily, alam mo, nagiging toxic na talaga to. Ano bang ina-expect mo? Maging positibo tong pag-uusap natin matapos mong siraan ng nanay ko? Nanay mo kasi blue. Ikaw na sa nanay mong pink. At hindi sad ang nanay ko ha. Naiinis lang siya kasi dahil sa mga ginagawa rin ng nanay mo. Paikot-ikot na lang tong usapan natin, Emily. Pansin mo? Di hinto na. Diyan ka na nga. Ewan ko sa'yo. Ewan ko rin sa'yo at sa nanay mong blue. Hindi pala siya pink. Nasaktan ako, Papa Dudut. Nasira ang pagkakaibigan naming dalawa ni Remjun at naunsyamina ang anumang namamagitan sa amin. Gustong gusto ko pa naman siya. Siya kasi ang Ruru Madrid ng buhay ko. Pero tinanggap ko na sa araw na yon na baka hindi nga kami para sa isa't isa. Kasi paano kami magsasama kung ang mga nanay namin ay mortal na magkaaway? Parang nasa teleserye sa hapon. Sa totoo lang ay hindi ko naman masisisi rin ang nanay ni Remjun na mainis, pero hindi ko rin masisisi ang nanay ko kasi may naririnig din siyang panlalait sa buhay namin. Hanggang sa may dumating na masamang balita, kailangang umuwi ng bansa si tatay. Nagkaroon siya ng injury at hindi na makapagtatrabaho. Sobrang devastated kami. Nangangamba kasi nag-aaral pa ako. Malaki rin ang gastos sa mga check-up ni tatay. At ang malala pa ay may nakitang ibang sakit sa kanyang doktor na mas lalong pinanghihinaan namin ang loob. Isa talaga itong dagok sa aming pamilya, Papa Dudut.
Nay, tahan na ho. Tigilan mo nga yung kakaiyak mo, mahal. Buhay pa naman ako. Huwag kang gumawa ng eksena dyan, nasa ospital pa tayo. Bakit? Mapipigilan ko ba tong pag-aalala ko? Naiiyak ako sa gastusin, sa lahat. Nay, sabi niyo nga sa akin, may awa ang Diyos. Magdasal lang tayo na maging mabuti ang resulta ng mga lab test ni tatay. Ano bang sabi ng agency mo dun sa Qatar? Hindi ka na ba talaga makakabalik? Pwede naman. Mabait kaya ako. Pero baka hindi na rin. Depende. Ayoko maghirap tayong muli. Ano na lang yung sasabihin ng mga kapitbahay natin? Lalo na nung Nemya na yon. Pili ko pinagtatawanan niya na tayo. Nay, andyan na naman kayo sa mga ganyan niyo. Totoo naman eh. Umahanap lang yung matapobreng babaeng yun na mapupuna sa atin. Ay nako, pwede ba Dorothy? Tigilan mo na nga yan. Paano ako gagaling nito kung hanggang ngayon yan pa rin ang nasa isip mo? Kahit nung nasa Qatar pa ako, yung awayan yung dalawa na lang ang lagi ko naririnig. Awat na mahal. Ewan ko ba? Paano ako kakalma, ha? Alam ko na kung anong nasa utak ng babaeng yun. Pati nga yung bunso niya nagmana na rin sa kanya. Nay naman. Bakit, Emily? Hanggang ngayon ba may gusto ka pa rin doon? Pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo. Makakahanap ka ng mas maayos na lalaki kesa naman galing sa pamilya na yon. Teka, gusto mo yung Remjon na yun? Oh, bakit napunta sa akin ang usapan? Nako anak, nagbablas ka oh. Naku, kita mo? Emily, tigilan mo yan. Naku, manahimik ka nga Dorothy. Baka nga dahil sa awayan yung dalawa parang Romeo at Juliet na tong si Emily at Remjon. Alam mo ba nangyari dun sa kwento ng Romeo at Juliet? Ano, yung namatay silang dalawa? Oo, yun na nga. Ayokong mangyari yun sa unikaihan natin. Tatay talaga. Parang ganun na nangyari Gusto mo ba yung si Remjon? Kayo na ba anak? Hindi po naging kami. Ayun naman pala. Never naman pala. Dapat tapat ka sa akin, ha Emily? Tapat naman po ako sa inyo Pero ang totoo po, gusto ko po si Remjon. Ayun. Tapat ka nga anak. Tikilan mo yan, Emily! Romeo at Juliet. Tandaan mo. Ewan ko sa inyo mag-ama. Tayo naman. Sana makausap ko yung Remjon na yan at nang makilatis ko. Nako, magpagaling ka muna dyan. Oo, gagaling ako. Hindi ba, Emily? Yes po, tay. Gagaling pa kayo. Sa totoo lang, Papa Dudut, sobrang natakot po talaga ako sa maaring resulta sa mga lab test ni tatay. Pero kahit na ganoon na ang pinagdadaanan niya ay nakuha pa rin niyang tumawa, magbigay ngiti, pero hindi pa rin ipinagkakaila na dahil sa nangyari sa kanya ay sobrang stress si nanay. Walang pumapasok na pera pero palabas dahil sa mga gamot at check-up. Financially ay nagkakaproblema na kami at parang kailangan naming ibenta ang bahay namin sa subdivision para lamang sa tuition ko at sa mga gamot ni tatay. May cancer si tatay pero early stage pa lang kaya malaki pa ang chance niyang gumaling. Kaya kung ano ang sabi ng doktor ay sinusunod talaga ni tatay dahil umaasa pa rin siyang makakabalik siya sa pagtatrabaho sa oras na gumaling siya. Tiningnan ko ang 4 na sulok ng aming bahay. Ayaw ko rin na mawala ito sa amin. Ilang beses kong sinabi na huminto muna sa pag-aaral pero tutol sina nanay at tatay. Gusto nila na makapagtapos ako dahil ito lang daw ang pamanang pwede nilang ibigay na hindi mananakaw sa akin ang edukasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lahat ng pagtitipid ay ginawa na po namin. Natigil na rin ang dating ginawa ni nanay na pinagchichismisan lang si Aling Nemya. Mas nag-focus siya sa pag-aayos ng lahat, sa pagbabudget ng pera at sa pagsisimula ng bago niyang negosyo. Isang malit na karinderya at kailangan pa rin na may kinikita kasi nga wala ring trabaho si tatay. At need niya talaga na magpahinga lang para gumaling.
At kapag walang pasok naman, syempre ay tumutulong ako kay nanay at alam nyo kung ano pa ang naging magandang nangyari kahit papaano dahil sa challenge na ito sa buhay namin. Muli akong kinausap ni Remjon. Kapag nasa eskwelahan kami ay parati niya akong sinasabay sa pagkain at hindi nagtagal ay naging kami ni Remjon at itinago namin ito sa aming mga magulang. Gusto namin na ipaalam sa kanila kapag nagkaayos na talaga sina nanay at tita Nemya. Kaya binalak ni Remjon na unti-unting ipaintindi sa mami niya ang sitwasyon ng nanay ko. Ako naman ay ginagawa ko rin na ipaliwanag sa nanay ko ang pinanggagalingan ni tita hanggang isang araw. Remjon? Kasama ko si Mami. Nandyan ba yung nanay mo, Emily? Sino ba yan? Papasukin mo na! Pasok po kayo. Nay, sina Tita Nemya po tsaka si Remjon. Anong ginagawa niyo rito? Dorothy. Nay, Ito pala para sa asawa mo tong prutas na dala namin. Nasa taas siya, nagpapahinga. Salamat dito. Nag-abala pa kayo? Naku, maliit na bagay lang naman. At saka ito pala, kunin niyo to. Sana makatulong. Ano tong sobre? Konting tulong pinansyal. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan ninyo. Nakwento sa akin ni Remjon. Nemya, Sige na, tanggapin mo na. salamat. Hindi ko in-expecto. Maraming salamat. Naku sino pa pang magtutulungan kundi tayo-tayo lang na magkakapit-bahay, di ba? Malaking tulong to. Malaki. Sobrang nagpapasalamat ako. Nay, Maupo kayo. Anong gusto nyo? Kape? Kumain kayo. May adobo akong niluto dyan. Gusto ko po yan. Ano ka ba, Remjon? Nakakahiya. Ma'am, masarap kaya yung adobo nila. Well, sa bagay, masarap nga talaga yung luto nyo. Kaya rin ako nandito kasi sa darating na Pasko, may taunang Christmas party tayo dito. Pwede bang ikaw ang mag-cater? Ano? Ako? Oo naman. Magiging kampante kaming lahat na masarap ang magiging kainan sa Pasko kapag ikaw ang mag-cater. Ano, game ka ba? Nay, kunin na natin. Tutulong ako. Pero kaya ko ba? Si nanay naman. Kaya natin yan. Ako rin po, tutulong din po ako. Oo, at kung kaya ko at hindi ako abala, tutulong din naman ako So ano, tinatanggap mo na ba yung offer ko? Sige. Oo. Yun! Ayos, magiging masayang Pasko. Salamat po, tita. Gagalingan po namin ni nanay. Alam mo, kahit hindi nyo sabihin, alam kong gagalingan nyo sa pagluluto. Nabalitaan ko nga na parating sold out yung mga ulam nyo sa maliit nyong karinderya kasi masarap. Oo nga Buti, bumili sila sa amin. Bakit naman hindi? Alam mo naman. Naku, kalimutan na natin yun. Ito na yung huli kong taon as president ng association. Tumakbo ka na next election, ha? Naku, wag na. Anong wag? Kayang-kaya mo yan. Ay, talaga ba? Oo naman. Tama si Mami, Tita. Kaya mo yan. Di ba, Emily? Oo naman. Kaya mo yan, Nay. Talaga? Naku, salamat sa inyo. Sobra po akong natuwa, Papa Dudut, na naging okay na ang aming mga nanay na dalawa ni Remjon. Naging close na ulit sila at sobrang happy ang naging Christmas party. Kahit sobrang abala kami ni nanay sa pagluluto with the help of Remjon. At sa mismong patapos ng party, inamin naming dalawa sa mga magulang namin kasi umuwi rin ang daddy ni Remjon na kami ng dalawa. Hindi na shock ang aming mga magulang dahil ramdam daw nila na may something na sa amin at kita raw sa aming mga mata ang kislap. Kaya habang nagbibuild ng relationship ang aming mga nanay, mas naging strong din ang pagmamahala namin ni Remjon at sa awa ng Diyos ay nakarecover si tatay.
At sobrang tuwa ko nang graduate ako kasabay ni Remjon dahil alam kong maayos na ang lagay ni tatay kahit na hindi pa siya nakabalik sa abroad. Siyempre bilang nakatapos na sa pag-aaral, naghanap din ako ng trabaho, Papa Dudut, para makatulong sa pamilya. Kahit na ayaw ni nanay at tatay dahil kaya naman daw nila ay binigyan ko pa rin sila ng sahod ko. Gusto kong suklian hindi lang pagmamahal kundi monetary din bilang sukli sa mga pagsisikap nila para lang magkaroon ako ng magandang buhay at edukasyon. Anak, naalala mo yung unang beses nating mag-doorbell dito? Siyempre naman, Nay. Alam mo, kita ko sa mga mata mo noon na crush mo na agad si Remjun. Talaga? We... Totoo! At halata ring hindi lang sa adobo natuwa ang mokong na yon. Pati na rin sa kagandahan mo, anak. Sus, grabe kayo ah. Pero totoo naman. Ay, landi-landi ng anak ko. Hello, tita. Emily, pasok kayo. Wow, adobo ba yan? Ay naku, hindi. Joke lang. Oo naman. Ito ang all-time favorite ng nanay kong Pink eh. Anong nanay kong Pink? Mabait, tita. Positive. Pasok po kayo. Ako na po magdadala niyan. So dati kasi negative ako, hindi ako pink. Blue ka dati, Nay. Ibig sabihin nun, sad. Ah, blue. Sad. Ano yung blue sad na naririnig ko, ha? Itong mga anak natin, may pakulay pala. Parang ano lang, gender reveal. Ako, wag niyong sabihin. Oy, nanay ha. Hindi pa kami nagganon. Gusto ko kasal muna bago, alam mo na, bago ko isuko yung bataan. Naku, mabuti yan. Itong si Remjun nga pinagsasabihan ko talaga na hintayin mo nang maikasal bago gawin yung mga bagay na ganyan. Willing to wait naman ako, mami. So, kailan na nga ba yung kasal? Graduate naman na kayo. May mga trabaho. Gusto ko na rin magkaapo sa'yo. Ay tama, gusto ko na rin magkaapo. Kailan na nga bang kasal? Atat na atat din kayo ha. Ay syempre, hindi na lang kami neighborhood ni Nemi ha. Magiging balae pa kami. Naku, ay totoo yan. Kailan na ba ang kasal para makapaghanda na tayo? Ang tanong, nakapag-propose ka na ba, Remjun? May singsing ka na bang nabili? Panira talaga kayo. Alam nyo, may plano sana ako pero ngayon ko na nga gagawin. Ano ba yon? Sandali, kukunin ko lang. Anong kukunin? Naku, ewan ko sa batang yan. Parang gusto kong kumain na agad ah. O sige, kain na tayo. O ayan, mas special talaga to ngayon. Mas masarap yan, tita. Emily, Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harapan ko? Naku anak, magpo-propose na si Remjun. tama kayo, tita. Emily, will you marry me? Anong ano? Sagutin mo na ang anak ko ng yes? Di... Yes! Talaga? Oo naman. Kakaloka ka. I love you, mahal. I love you too, mahal. Oh, ano pang hinihintay niyo? Huwag na kayong mahiya. Okay lang na mag-kiss kayo kahit nasa labi pa. Nay naman. Talaga po, O teka, sandali. Ano mo ng motive ng kasal? Siguro blue and pink. Ang saya lang, Papa Dudut, dahil nagkaayos na ang mga nanay namin ni Remjon. Makalipas nga ang 5 buwan matapos ang marriage proposal na yon ay ikinasal kami ni Remjon. Blue at pink ang kulay. Sa side ko ay pink at sa side ni Remjon ay blue, kaya inaasar ko siyang nanay mo blue dahil sa kulay. Tawanan lang kami at sobrang happy lang ng kasal, Papa Dudut. Naging presidente din ang nanay ko sa association sa wakas at si Mami Nemia ang naging advisor niya. Naging stable naman ang karinderya ni nanay kahit papaano ay eto ang pinagkakabalahan niya at pagiging presidente ng Homeowners Association.
Dahil nga sa mga nakapag-ipon na kaming dalawa ni Remjun ay nakabili din kami ng sarili naming unit sa subdivision. Neighborhood namin ang aming mga parents at sobrang saya po ng aming samahan. Dating magkaaway, ngayon ay super balain na. Thank you po Papa Dudut sa pagbabahagi ninyo ng kwento ko. At mga nanay namin na mahal namin ang asawa kong si Remjun. Sa ngayon po ay may 2 na kaming anak kaya sobrang saya po ng bahay. Hindi blue ang aming pagsasama. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emily. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Hindi dapat na ginagawang biro ang pananakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi rin dapat gumagamit ng iba para lamang makausad tayo mula sa sakit na nararamdaman natin. Ikaw, kabarangay, handa ka bang pumasok sa relasyon kahit na hindi mo pa mahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nela. 29 years old na ngayon at nagtatrabaho bilang isang IT specialist. Nagkaroon ako ng long-time boyfriend noon. Carlo ang pangalan niya at akala ko talaga ay siya na. Yung makakasama ko sa panghabang buhay. Marami na kasi kaming plano para sa hinaharap namin. Mga plano na ako na lang pala ang may gustong tuparin. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 6 na taong relasyon namin noon. Ang sabi niya noong unay naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. At magulo rin daw silang magkakapatid noon. Ayoko mang pumayag ay wala na akong nagawa pa pero pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nang maghiwalay kami, nalaman ko na lamang na pakakasalan na niya ang bagong girlfriend niya na buntis na noon. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasaktan talaga ako ng sobra at hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Halos araw-araw akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang relasyon namin ni Carlo. Hanggang sa imbitahan ako ng kaibigan at katrabaho ko na si Camille na magbakasyon muna sa probinsya nila sa parteng Visayas. Gusto niya raw na tulungan ako na makapag-move on. Kaya naman sumabay na ako ng request sa kumpanya namin na makapag-work from home setup muna na kaagad namang na-approve. Tumira kami sa isang transient house na pagmamay-ari mismo ng tita ni Camille. Doon ko rin nakilala si Joshua nang minsan nasa may tabing dagat kami ni Camille. Guwapo siya, matangkad at palangiti. In-invite niya ako kinabukasan noon sa bahay nila na malapit lang naman daw sa transient house namin. Fiesta daw kasi sa kanila at may kaunting handaan. Kasama dapat si Camille pero umatake ang migraine niya kaya naman ako na lamang ang pumunta sa bahay nina Joshua, Papa Dudut. Ang sarap nitong pansit, Joshua. Mabuti naman at nagustuhan mo. Special recipe talaga yan ni Mama. Pero masarap talaga lahat ng pagkain na handa nyo. Itong pansit lang talaga yung pinakapaborito ko sa lahat. Iyan din kasi ang palaging request ni Joshua tuwing may handaan dito sa bahay. Di pwedeng mawala ang pansit na yan. Kahit nga yung ibang kamag-anak namin kapag pumupunta dito sa bahay, yung pansit din ang palaging hinahanap.
Sayang nga lang at hindi sila makakapunta ngayon kasi may iba na silang nakaset na mga lakad. Okay lang yun, Joshua. Sigurado naman ako na may iba pang chance o okasyon pa na makilala ko sila. Sa sarap ba naman ng luto ng mama mo? Mapapabalik talaga ako dito sa inyo. Akala ko nga, hindi mo magugustuhan ang mga simpleng pagkain na inihanda ko. Naku, sa quality at lasa ng mga niluto niyo po, pwedeng ilaban sa mga sikat na restaurant sa Manila yun, tita. Iyan naman ang malabong mangyari dahil wala naman akong balak magtayo ng restauran. Gusto ko lang talaga magluto. Nako, lalo na kapag may mga okasyon dito sa bahay. At natutuwa ako na nagustuhan mo ang mga niluto kong pagkain. Nako, tita, sobrang nagustuhan ko po talaga. Kapag napadalas ako ng kain dito sa inyo, baka hindi na ako makilala ng mga magulang ko pagbalik ko sa Manila. Dahil sigurado tataba talaga ako sa sarap ng mga pagkain nyo dito. Nga pala, Nela, wala ka namang gagawin mamaya, no? Ipapasyal sana kita sa may perya mamaya. Ay, dumaan din kayo ng simbahan para makita ni Nela kung gaano kaganda ang simbahan natin dito. Yun kung okay lang naman sa kanya. Nako, oo naman po, ayos lang sa akin. Wala naman po kung kahit na anong lakad ngayon, tita Mabuti naman kung ganon. Para makita mo na kahit maliit yung bayan namin, marami ka pa rin pwedeng pasyalan dito. Sigurado naman po ako na mag-e-enjoy ako sa araw na to kasi kasama ko si Joshua. Joshua, thank you sa paghatid mo sa akin pa uwi ha. Wala yon, sana nag-enjoy ka kanina. Naku, kung alam mo lang. Sobrang nag-enjoy talaga ako kanina. Naubos nga yung energy ko sa katatawa dahil sa mga joke na baon mo Tapos sobrang ganda pa ng lugar na pinasyalan natin kanina. Sobrang relaxing talaga. Ako rin, sobrang nag-enjoy ako kanina. Lalo na nung hinawakan mo yung kamay ko habang naglalakad tayo sa may tulay kanina. Bakit? Ayaw mo ba yung ginawa ko na yun? Siyempre, sobrang gusto, Nela. Nagulat lang talaga ako, tsaka natatakot ako na baka isipin mo na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Gusto ko lang talaga na ma-enjoy mo ang lugar namin at yung bakasyon mo. Para saan yung halik na yon? Para ipaalam sa'yo na sobrang nag-enjoy ako nakasama ka. Ang dami mo pa kasing sinasabi. Sorry. Sige, uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na. Okay, sige. Ingat ka sa pagmumotor mo ha. Salamat. See you tomorrow? Oo naman, pupuntahan kita ulit dito. See you bukas. Bye. Sus, nangangamoy love life na yata tayo dito Kanina ka pa ba dyan sa likod ko, Camille? Ay, hindi naman. Pero kanina pa ako nakasilip doon sa may bintana. At nakita ko na hinalikan mo silip si Joshua. Grabe sis! I'm so happy for you! Finally makakalimutan mo talaga yung ex mo dahil dyan sa bago mong love life. Bagong love life ka dyan. Hindi ko jojowain si Joshua, no? Hala, bakit may goodbye kiss ka pa sa lips kanina? Ano ka ba? Etos lang yun. Gusto ko lang siyang pakiligin at saka yung sarili ko habang nandito tayo sa probinsya. Pero wala talaga akong balak dalhin sa Manila kung ano man yung meron sa amin ni Joshua, no? Hanggang dito na lang yun. Pagbalik natin ng Manila, back to reality na rin ako tas ibablock ko na rin yan si Joshua. Papadudot na padalas ang pagkikita namin ni Joshua. Palagi niya akong pinupuntahan sa transient house namin. Minsan dumadalaw siya doon pero mas madalas na namamasyal kami sakay ng motor niya. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan at ibang kamag-anak niya. Palagi siyang tinutokso ng mga ito sa kung ano raw ba ang estado ng relasyon naming dalawa. Siyempre ngumiti lamang ako habang si Joshua ay namumula mga pisngi. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang pumasok kaagad sa isang relasyon. Hinahayaan ko na mag-enjoy muna ako sa mga kung sino man ang makikilala ko.
Nagkataon na si Joshua ang nandun sa probinsya at nag-i-enjoy naman talaga ako noon na kasama siya. Nakita ko naman na masaya rin siya lalo na kapag magkahawak ang mga kamay namin o kapag nilalambing at hinahalikan ko siya. Gusto ko naman si Joshua pero hindi ko siya nakikita na boyfriend ko ng pangmatagalan, Papa Dudut. Girl, una na ako sa loob ng airport ha! Sige, susunod na rin ako. Ay, bye Joshua! Bye, Camille! Joshua, thank you nga pala ulit sa paghatid mo sa amin ni Camille dito sa airport ha. Nanghiram ka pa talaga ng kotse para lang magkasya yung mga gamit namin. Wala yon. Gusto ko rin naman na ako mismo ang maghatid sa inyo dito eh. Sayang nga lang at hindi ka na nakapagpaalam kay mama. Ako, oo nga eh. Si Camille kasi late na nagising. Kaya hindi natuloy yung plano natin na dumaan muna sa inyo bago dumiretso sa airport. Okay lang kasi nakausap ka naman namin saglit ni mama sa video call kanina. Natuwa nga ako kasi nakausap ko siya kahit saglit lang eh. Alam mo, sobrang mamimiss ko talaga yung mga luto niya. Yung mga luto lang ba ni mama ang mamimiss mo? Pati yung lugar na to. Yung mga pagkain dito, tsaka... Ako. Ah, Ang lambot talaga ng mga kamay mo, Nela. Mamimiss kong hawakan ng mga to. Alam mo, nag-usap kami ni mama kagabi at nagpaalam na ako sa kanya. ano namang pinagpaalam mo sa kanya? Na gusto kong pumunta ng Manila. Ha? Pupunta ka ng Manila? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung mga plano ko? Na gusto kong sumunod sa'yo sa Manila? Oo nga, pero hindi ko naman alam na seryoso ka nung sabihin mo yun. Bakit naman ako hindi magiging seryoso alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Nela, hintayin mo ako ha. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo yung pagdating ko sa Manila. Mag-iipon lang ako ng konti tapos susunod na rin ako sa'yo doon. May nakausap na rin ako na kamag-anak namin na nakatira doon. Matutulungan daw nila akong makahanap ng trabaho saka pwede pa nila akong patuluyin muna sa kanila hanggang sa... Teka, Joshua, relax ha, relax. Ang dami mo ng plano eh. Hindi ko na masundan lahat. Sorry, medyo na-excite lang ako na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Ang totoo, medyo kinakabahan din ako kasi never pa ako nakapunta ng Manila eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong masanay sa isang lugar. Sigurado ako na makakahanap ka agad ako ng trabaho na malapit sa'yo. Para palagi pa rin tayong magkasamang dalawa. Joshua, I'm sorry ha, pero sa tingin ko, huwag ka munang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi ako nagpapadalos-dalos, Nela. Pinag-isipan ko na lahat to. Sigurado na ako sa mga gusto kong gawin at pagsunod sa'yo sa Manila. But I don't think we're going to work. Ano bang sinasabi mo, Nela? Joshua, I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Hindi ko maintindihan. Gusto mo rin naman ako, di ba? Nela, sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo na rin ako, di ba? Aminin ko na nag-enjoy ako sa lahat ng oras na kasama kita. Kaya lang Ano? Kaya lang hindi kita mahal. I'm sorry, Joshua. Hanggang dito na lang talaga tayo. Papa Dudut, kahit noong mga araw na magkasama kami ni Joshua, palagi kong naririnig ang mga plano niya na pagsunod sa akin sa Maynila at paghahanap ng trabaho dito. Hindi ko naman sineseryoso yun kasi wala talaga sa isipan ko na patagalin ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Gusto ko lang mag-enjoy at saglit na makalimot sa pagkawasak ng puso ko nang dahil sa ex-boyfriend ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko nang pumasok sa isang relasyon. Nagigilty din naman ako sa mga sinabi ko sa kanya lalo na nang naluluhan na niya akong niyakap
ng mahigpit. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kagusto na sumunod sa Maynila para makasama ako. Pero bukod sa hindi pa ako handang pumasok sa relasyon, hindi rin talaga si Joshua ang tipo na gagawin kong boyfriend. Alam ko sa sarili ko na kahit formal niya akong ligawan ay hindi ko siya seseryosohin o sasagutin man lang, Papa Dudut. Hindi ko nakikita na magiging kami in the near future, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makabalik ako ng Maynila ay naramdaman ko na kahit papaano ay nakatulong ng isang buwan ang pagbabakasyon at trabaho ko sa probinsya. Mula kasi noon ay hindi na ako gabi-gabing umiiyak ng dahil sa ex-boyfriend ko. Hindi ko na rin siya masyadong naaalala at kung pumasok man siya sa isipan ko ay napapailing na lamang ako at hindi na naiiyak kagaya noong bago pa lamang kaming naghiwalay. Si Joshua naman ay panay pa rin ang pagtitext at chat sa akin noon, Papa Dudut. Halos araw-araw ay tumatawag din siya sa akin. Kahit blinak ko na ang number niya at mga social media accounts. Kaya lang gumagamit pa rin po siya noon ng ibang mga number at nagka-create pa ng ilang dami account para i-message ako sa aking Facebook. Minsan pa nga ay nagko-comment pa siya sa mga public post ko na kaagad ko namang dinidelete. Kaya naman nag-decide na po ako noong i-private na ang lahat ng mga social media accounts ko, Papa Dudut. Uy, kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Ito, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko pero mas okay naman kaysa kahapon. Pasensya na pala kung ikaw yung sumalo ng trabaho ko, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mahalaga na makapagpahinga ka ngayon. Ano daw ba yung sakit mo? Di ko pa nga alam kasi wala pa yung resulta ng blood at lab test ko. Ngayon pa lang makukuha ni Mami. Pero alam mo, pakiramdam ko dengue to eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Parang lahat kasi ng sintomas naramdaman ko kahapon eh. Kaya nung sabihin ng doktor na kailangan ko magpa-confine, pumayag na kagad ako. Taas na rin kasi ng lagnat ko, saka parang mahihimatay na ako sa sobrang bigat ng pakiramdam eh. Kaya nga magpahinga ka lang na mabuti para makabalik ka na dito sa office at makapagtsikahan na ulit tayo. Ay nako, yan talaga yung una kong gagawin kasi sobrang boring dito sa ospital. Ramdam ko nga. Sige na girl. Kailangan ko rin ibabatong tawag at may mga kailangan pa akong tapusing trabaho. Get well soon ulit ha. Salamat Camille, bye. Gising ka na pala. Opo, tumawag kasi si Camille kanina eh. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Ang haba rin po kasi ng tulog ko, umiepekto na rin siguro yung mga gamot na pinainom sa akin. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako kasi ramdam ko yung panghihina mo kanina. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Hirap pa nga rin po talaga ako makabangon kaya tumawag na po ako kagad sa opisina para ipaalam na hindi pa ako makakapasok. Siya nga pala, nakuha ko na nga pala ang mga resulta ng lab at blood test mo. Normal lahat ang resulta, Nela. Ha? Wala po akong dengue? Yun din ang akala ko na sakit mo pero wala ka daw dengue o kahit na anong sakit. Pero bakit iba po yung pakiramdam ko sa katawan ko? Para akong tatrangkasuhin na basta hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing ginawa niyo ni Camille sa bakasyon niyo at bigla ka na lang ng hina ng ganyan? Normal lang pong bakasyon tsaka pamamasyal. Wala po kaming kahit na anong extreme na activity na ginawa doon. Pero bakit naman parang masyadong nabugbog yung katawan mo sa pagod? Di ko rin po alam, Mami eh.
Basta pagising ko kahapon, para akong nag-gym ng isang buong linggo dahil sa sobrang sakit ng katawan. Papadudot, sobrang weird talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yon. Masakit lahat ng parte ng katawan ko. Pati paglalakad noon ay nahihirapan ako kaya pumayag na kaagad ako na magpa-confine. Sa dami ng test na ginawa sa akin ay hindi rin nila nalaman kung ano ang naging dahilan ng biglang panghihina ng katawan ko. Ilang ulit din nagtatanong sina Mommy at Daddy noon tungkol sa mga ginawa namin sa probinsya. Inisip kasi nila na baka kung ano-anong activity ang ginawa namin kaya sumakit na lamang bigla ng gano'n ang katawan ko. Pero bukod sa pagtatrabaho sa transient house at pamamasyal kasama si Joshua ay wala na akong ibang natatandaan na ginawa namin. Mabuti na lang kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng 3 araw. Umuwi na ako ng bahay at kinabukasan ay nakabalik na rin po ako sa pagtatrabaho. Nagsimula nang maging normal ang lahat sa buhay ko dahil hindi na rin nangungulit pa si Joshua. Pero isang kakaibang pangyayari ang naranasan ng katawan ko noon, Papa Dudut. Ano tong nandito sa mukha at leg ko? Bakit ang dami kong sugat? Mami! Mami! Oh anak, bakit sumisigaw ka dyan at... Ay Diyos ko, anong nangyari sa mukha at leeg mo? Hindi ko po alam, Mami. Tingnan niyo po, meron din dito sa braso ko. Ang dami mong butlig sa mukha at parang nagsusugat na ang mga nana. Ang kati-kati nga po tas ang hapdi ng balat ko ngayon. Ay Diyos ko anak, namumula at namamaga talaga yung mga sugat mo. Pati yung mga mata mo namamaga din. Mami, ano kaya to? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit at pupunta tayo ng ospital ngayon din. Naila, kumain ka muna nitong sopas na binili ko. Wala po akong ganang kumain, Mami. Kati na naman talaga ng leeg ko. Anak, kailangan mong kumain bago ka uminom ng mga gamot mo. Hindi ko nga po alam kung epekto pa yung mga gamot na yan sa akin, May. Kanina pa po ako nagpapahid ng mga ointment na nireseta ng doktor na bilhin natin, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto. Kati-kati pa rin po ng balat ko. At saka, namamaga pa rin po yung mga sugat sa leeg at mukha ko. Kaya nga kailangan mong kumain para mainom mo na rin tong mga gamot mo. Nela? Oh, Camille, ikaw pala yan. Pasok ka na dito. Sige po, tita. Nela? Nela, anyari sa'yo? Nag-send na ako ng picture sa'yo, di ba? Bakit parang gulat na gulat ka pa rin? Kasi, mas grabe pala kasi talaga yung itsura ng mga sugat dyan sa balat mo pag sa personal. Pangit ba? Hindi naman. Pero, oo, pangit. Medyo nakakadiri siya tignan eh. Tsaka nagnanana yung dyan sa mukha at leg mo. Tapos parang may tutubo na rin dyan sa mga braso mo. Kinakamot mo ba yung mga yan? Kanina ko pa nga siya sinasaway sa pagkakamot na ginagawa niya. Sobrang kati naman po kasi talaga, Mami. Kaya ang hirap pigilan. Ano daw sabi ng doktor? Hindi nila malaman kung anong klase ng rashes o sugat yung lumalabas sa balat ko. Hindi naman daw skin asthma o allergy. Kaya baka lumipat na lang kami ng ibang ospital bukas ni Mami. Alam mo, sa tingin ko, Nela,
hindi na ospital ang kailangan mong puntahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa itsura ng mga katikati mo sa katawan, sa tingin ko, kailangan mo nang magpa-albularyo. Papadudot, akala ko nung una ay nagbibiro lamang si Camille nang banggitin niyang tungkol sa albularyo. Inisip ko noon na baka gusto niya lamang na pagaanin ang nararamdaman ko. Grabe kasi talaga ang itsura ko noon, Papadudot. Para akong may bulutong na mas malala pa doon. Magkakaibang sugat ang tumutubo sa mukha at buong katawan ko. Pero lahat sila ay sobrang kate na para bang may kung anong lalabas mula sa balat ko. Kaya naman awang-awa talaga sa akin si Camille, lalo na nang mas matagal niyang matitigan ang balat ko. Nakita niya kung paano ako nasasaktan sa bawat pagkilos ko. Papadudot, hindi ako masyadong naniniwala sa mga maligno o ano pang mga may kinalaman sa kababalaghan. Mas pinapaniwalaan ko pa ang kakayahan ng siyensya. Alam ko na may scientific explanation ang kung anuman ang pinagdadaanan ko noon. Sadyang nahihirapan lang ang mga ospital na matukoy kung ano talaga ang pinagmumulan ng mga tumutubo sa balat ko. Kaya naman hindi ko na sineryoso ang kung ano man ang sinabi ni Camille noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lumala ang kalagayan ng balat ko noon. Nakatatlong ospital na kami na pinuntahan pero walang mga doktor ang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano nga ba ang tumutubo sa balat ko. Kung ano-anong mga ointment at oral medication ang ibinigay nila sa akin. Wala ni isa sa mga yon ang tumalab at nakapagpagaling ng balat ko. At sa bawat araw na lumilipas ay ramdam ko yung mas paglalim ng mga sugat sa lahat ng parte ng katawan ko. Sobrang hirap linisan ang mga sugat ko dahil palagi itong nagdurugo o pumuputok ang mga nana. May malagkit na likido na lumalabas doon na may mabahong amoy na kasama. Nang maubos ang sick leave credits ko ay pinilit kong pumasok sa opisina pero nahirapan akong mag-commute. Kitang-kita kasi sa balat ko ang mga sugat ko. Kaya naman nag-face mask at long sleeve na talaga ako kaya lang dumidikit ang mga sugat ko sa mahabang manggas ng damit ko. At may kakaiba ring amoy ang ibinibigay ng katawang ko kahit naliligo naman ako sa araw-araw. Nag-request na lamang ulit ako ng temporary work from home setup sa opisina. At dahil sa kalagayan ko ay pumayag naman sila sa request ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan noon, Papadudot. Dahil bumalik ang pananakit ng katawan ko hanggang sa dumating ako sa puntong nagdesisyon na akong sundin ang payo ni Camille na papuntahin sa bahay namin ang kilala niyang manggagamot na si Mang Emong, Papadudot. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Nela? Masakit pa rin po yung mga sugat ko eh. Parang gumagalaw yung mga sugat ko at may lalabas na kung ano mula sa loob nito. Napansin ko nga na ang sariwa ng mga sugat sa balat mo. Mang Emong, ang sakit din po ng buong katawan ko eh. Para po akong sinagasaan at tumakbo ng ilang daang kilometro. Uminom na nga po ako ng gamot sa sakit ng katawan pero wala po talagang epekto eh. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa kwarto mo, may kakaiba na ako agad na nararamdaman eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Nela, meron ka bang nakaaway bago mo naramdaman ang lahat ng ito? Nakaaway? Wala naman po, Mang Emong. Mabait na bata ang anak ko.
Kahit sa kapitbahay o mga kamag-anak namin, wala siyang nakakasamaan ng loob. Kahit po sa opisina, wala akong natatandaan na nakakaaway ko. Wala ka bang naalala na baka may nasaktan kang tao kahit hindi mo sinasadya? Wala naman po kasi hindi po talaga ako palaaway tsaka... Nela, si Joshua. Sinong Joshua? Yung yung lalaking nagkagusto kay Nela nung nasa probinsya kami. Naging boyfriend mo ba siya? Hindi po, Mami, pero gusto niyang sumunod dito sa Manila para makasama ako pero sinabihan ko siya na wag na kasi ayoko na siyang paasahin palalo. Kaya ayun, pinutol ko na lahat ng pwedeng maging komunikasyon naming dalawa. Alam mo, feeling ko talaga si Joshua yun. Wala na ibang pwedeng gumawa sa'yo niyan kundi siya lang. Parang imposible naman yung sinasabi mo dahil alam kong mabuting tao si Joshua. Maraming pwedeng gawing bagay ang mga taong sobrang nasaktan. Sandali. May gagawin lang ako rito. Mang Emong, ano po yung sinusulat niyo sa papel? Orasyon ito. Laban sa barang na nangyayari ngayon sa kaibigan mo. Barang? Ibig sabihin po mambabarang si Joshua? Pwedeng oo. Pwede rin namang pinabarang kanya sa ibang tao. Pero nararamdaman ko na malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na to. At malaki ang galit na nararamdaman ng taong gumawa sa'yo nito. Manong, ano pong gagawin niyo dyan sa maliit na papel na yan? Ito, irorolyo ko ito. At iipit ko sa ilalim ng hinlalaki ng kanang paa ni Nela. Pero Ineng, ngayon pa lang sasabihan na kita na masakit itong gagawin ko, ha? Paano po magiging masakit Papel lang yung ilalagay niyo sa hinlalaki ng paa niya. Hindi lang ito basta papel. Papel na may nakasulat na orasyon at kasamang dasal ko. Nela, Po, ilalagay ko na ito dito sa ilalim ng hinlalaki mo, ha? Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mo yung tiisin. Dahil doble o triple ang sakit na nararamdaman ng taong gumawa nito sa'yo. sige po, Mang Emong. Sige, ito ilalagay ko na, Nela. Tiisin mo lang. Tiisin mo. Kailangan nating mapaalis ang mambabarang na gumawa nito sa katawan mo. Mang Emong! Ang sakit! Kung sino ka mang mambabarang ka, tigilan mo na ang katawan ng babaeng ito! Ano po? Ang sakit na! Kailangan nating mapatigil ang mambabarang na yan. Tinisin mo ang sakit, Nela. Dahil mas nasasaktan ng mambabarang sa oras na to. Kaya ikaw mambabarang ka. Itigil mo na yung ginagawa mo sa katawan ni Nela. Tigilan mo na ang pambabarang mo sa kanya. Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Papadudot nung sabihin ni Camille na baka si Joshua ang may pakana sa kung anuman ang nangyayari sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Kasi bukod sa hindi naman ako naniniwala sa kulam ay naniniwala ako na mabuting tao si Joshua. Kahit nasaktan ko siya, alam ko na hindi niya kayang gawin sa akin ang bagay na yon. Sa maikling panahon na nakasama at nakilala ko siya ay sigurado ako na mabuti siyang tao. Hindi ko rin alam kung may epekto pa ba talaga sa kanya yung ginawa ng albularyo sa akin, pero sobrang sakit talaga physically nung ginawa niyang pag-ipit ng rolyo sa daliri ng hinlalaki ng kanang paa ko. Pakiramdam ko ay parang sinusunog o pinapako ang daliri ng mga paa ko.
Ang sabi ng albularyo ay doble o triple raw ang sakit na nararamdaman ng taong kumukulam sa akin dahil sa ginagawa niya. Pero pagkatapos nga raw ng lahat ng yon ay wala ring nangyaring pagbabago sa mga sugat ko. Mas lalo pang ang lumala ang mga sugat sa balat ko. Sinubukan naming kontakin si Joshua para humingi ng tawad sa kanya. Inunblock ko lahat ng social media account at cellphone number na ginamit niya noon para makontak ako. Kaya lang ay wala na rin akong makontak alinman sa mga account o cellphone numbers na yon. Papa Dudut. Nela, si Tita Joanne mo to. Pwede ba akong pumasok? Sige po, tita. Pasok po kayo. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan mo. Pero ang sabi ng mami mo, ayaw mo daw lumabas ng kwarto mo. Ayoko lang naman po na mapag-usapan ako sa labas, Tita Joanne. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ko ngayon, di ba? Ang dami ko pong sugat sa balat. Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Hindi po nila matukoy kung ano tong tumubo sa balat ko eh. Ginamit ko naman po lahat ng nireseta nilang ointment. Ininom ko lahat ng gamot na kailangan kong inumin. Pero wala pong gumana ni isa sa mga yun. Nagpatingin na nga rin po ko sa ibang manggagamot eh. Ano naman ang naging resulta ng pagpapatingin mo sa manggagamot? Ang sabi niya po, pinabarang daw po ako nung taong galit na galit sa akin. May nakaaway ka? Kaya kanya pinabarang? May nasaktan po akong tao, tita. Hindi ko po sinasadya na paasahin siya sa bandang huli. Alam niyo, tita, sa totoo lang po, hindi naman ako naniniwala sa barang o sa kung ano pa mang mga kababalaghan eh. Pero sa tingin ko, deserve ko po kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon. Nela, wag mong sabihin yan. Nakasakit po kasi ako ng tao, Tita Joanne. Gumamit ako ng ibang tao para makamove on agad dun sa ex-boyfriend ko. Ginamit ko lang siya para sa sariling kapakanan ko. Kung totoo man po na pinabarang niya ako, hindi ko siya masisisi kasi nasaktan lang naman po siya ng dahil sa akin eh. Nasaktan siya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero gusto mo bang ipag-pray over ka namin ng mga ka-churchmate ko? Imbitado rin kasi sila sa birthday celebration ng lola mo kaya nandyan din sila ngayon sa labas. Sigurado ako na kahit paano, makakatulong to sa kalagayan at nararamdaman mo ngayon. Kung ayos lang sa'yo, papapasukin ko sila dito sa kwarto mo para makapag-pray over tayo ng sabay-sabay nila. Sige po, tita. Ayos lang po sa akin. Sa tingin ko, matinding dasal ang kailangan ko para tuluyan na akong gumaling. Sadyang nakalimutan ko lang na may Diyos pala. At yun ang kailangan kong ibalik sa buhay ko. Ang pananampalataya ako sa Diyos. Papa Dudu, tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na gumaling noon. Grabe na kasi talaga yung mga butlig, sugat at mga nana na kumalat sa balat ko. Naamoy ko na rin noon ang malansang amoy ng mga sugat ko na yon. Kaya hindi na talaga ako makalabas pa ng bahay kahit para man lang mamalengke o tumambay sa mall. Nag-request na rin ako ng pangmatagalan na work from home setup. Buti na lang at pinayagan ako ng kumpanya namin kasi kung hindi ay baka maparesign na lamang ako nang wala sa oras. Hindi ko na kasi talaga kayang bumiyahe o pumasok sa opisina. Grabe yung tinginan at parinig sa akin ng mga tao sa paligid ko. Kita ko yung pandidiri sa mukha nila at yung mga tinginan ng mga mata nila sa balat ko. Parang gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa noon. Kaya naman wala na akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at magkulong sa loob ng kwarto ko.
Kahit pa nga may family gathering na sa bahay namin mismo ginaganap ay nagkukulong pa rin ako sa kwarto ko. Ayoko kasing makita at pandirihan ako ng mga tao. Nagdalawang isip pa nga akong pumayag nang sabihin ni Tita Joanne ang tungkol sa pagpipray over na gusto nilang gawin sa akin. Pumayag na lamang ako kasi naisip ko na wala na rin namang mawawala. Ilang saglit lang pagkatapos niyang lumabas, bumalik din siya sa kwarto kasama ang ibang mga churchmate niya. Sinabihan niya muna ako noon na ipikit ang aking mga mata. Pagsisihan ko ang mga kasalanan ko at humingi ako ng tawad sa mga taong nagkasala sa akin. Sinunod ko po ang lahat ng sinabi niyang yon hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak. Habang nagpe-pray over sina Tita Joanne ay halo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Guilt, galit, takot at awa. Halos humagulhol na ako nang matapos sila sa kanilang pagdarasal. Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon at pagkalipas nga ng ilang araw ay himalang unti-unting natuyo ang mga sugat ko hanggang sa tuluyan na ngang gumaling ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa kababalaghan pero sigurado ako na malaking tulong ang pagpe-pray over na ginawa sa akin nila Tita Joanne. Ngayon po Papa Dudut, 2 taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Wala na akong naging balita pa kay Joshua. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Joshua at wala na rin ang mga sugat sa balat ko. Pero may naiwan na malalim na mga peklat na palaging nagpapaalala sa akin na huwag paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay may naiwan po itong aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.